Mag-i-start tayo ng sasakyan, minsan nakalak tong steering wheel, hindi mo maisususi, no? Hindi maisususi ito. So kailangan habang sinususi ito, hapak ang brake. Then galaw-galawin lang po nating manibela, pa left and right para masusian po. Then start. So ayun. So, siguraduhin lang natin naka-park mode at naka-handbrake. Kapag ang gamit nyo sasakyan ay automatic, ganito po makikita nyo sa kanyang transmission shifter, no? So, ayan, may letter P, ibig sabihin ay park. Then, letter R, yan naman po yung reverse. At letter N, yan naman po ang neutral. Then, letter D, drive, yan, fourth gear yan. Ito ay meron din third gear, ayan, number 3. Then, second gear. Then, first gear. Yung iba kasi wala po niya, no? Depende po yan sa sasakyan. Hindi po nakakapare-parehas po ng shifter o cambio. So, dito po sa Kia Soluto, ay ganyan po ang design ng kanyang shifter. Kapag tayo po ay mag-i-start ng sasakyan, check muna natin yung ating shifter kung nasa letter P. Kasi pag yan po ay nakalagay sa reverse o sa letter R, hindi siya mag-i-start. I-try natin, ha? So, ito yung susi. Nalagay natin. Yan. So, 1, 2, 3. Ayaw, oh. Diba? Dapat yan, may click man lang. Oh. So, hugutin natin. Ito, neutral. Pag nasa neutral siya, i-start yan. Oh, try natin, ha. Oh, 1, 2, 3. Oh, may start, diba? Oh, may start siya. Ayun, oh, may start. So, ayan. So, pwede rin siya sa neutral. Basta naka-handbrake ka lamang. So, ayan ha. Oh, tanggalin natin ang susi ulit ha. Tanggalin natin ang susi. Yun. So, ayan ha. So, pero dyan lang sa dalawang siya pwede umi-start. So, sa drive, try natin din ha. Ayaw, diba? Ayaw. Ganon din sa 2-in-1. Pinakamaganda yan talaga. O, ayaw pumasok. So, kailangan apakan natin ang preno. Ayan, apak sa preno. So, ay pumasok. Apakan natin ang preno. Ayan. So, ayan. So, pag tayo ay nasa park na, then, susi natin. Ayan. Ang tamang pagsusi, ganito ha. O, hindi dire-diretso. 1, 2, and 3. Konti pitek. Start bitaw. So, ayan ang tama. Ito sa paggamit nito, nakasanayan na natin na nakadrive na tayo lagi. Hindi na natin binabago. So minsan tatanong mo kung saan ang gamit ng 3, 2, and 1. Ayan. Basta mga long driving, nakapix lang tayo sa drive. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano magagamit yung number 3. So ganyan, kung ikaw paahon, medyo nahihirapan at ano ka lang sa accelerator, lipat mo lang to sa third gear. Ayun, pero hindi ka nagbabago, hindi ka umaapot ng brake. Pag medyo nahihirapan, paagat pa rin, lagay mo sa 2, nakaapak ka pa rin sa gas. Hindi ka magbe-brake. So pag medyo pumatag na at medyo kaya na ng makina, basta huwag kang mag-release ng gas, balik sa 3. Then pagka palusong naman at medyo mabigat ang karga, ilagay mo sa 2. Ayan, para mag-engine brake siya. At hindi bumulusok ang sasakyan at the same time, hindi po mahihirapan ang brake. Kapag mag-change gear po tayo, let's say nasa drive po, ibababa po natin ng third gear, second at first gear, kahit hindi na po natin bitawan ng accelerator or maaari nga po dagdagan pa natin ang apak sa accelerator para magkaroon ng power. Unless na lang po kung ang gear natin ay ililipat natin sa reverse. Maobliga po tayo na dumaan ng neutral, mag full stop. Then pagka naka-stop na po talaga siya, saka lang po natin ililipat ang gear sa reverse mode. Paano naman po gamitin ang neutral mode? Marami po sa atin na nakakaligtaan ng gamitin ang neutral mode kapag automatic transmission ang gamit nating sasakyan. Napaka-importante po ng neutral kahit sa manual transmission po.
Para sa akin, lagi ko po siyang ginagamit kapag magpo-full stop po ang sasakyan. Katulad po sa stoplight or traffic lights, kapag tayo po ay naka-full stop at naka-drive mode, ang traine po natin, ang sasakyan ay naka-engage pa po. So, ang tendency nito ay pinahirapan lang natin ang makina or either transmission at ang brake ng sasakyan. Dahil pinipigilan po natin ang ating sasakyan na tumakbo. Mahalimbawa po natin ito sa alaga nating aso. Kapag ang ating aso ay ating igagala, di pa po nilalagyan natin siya ng collar at tinatalian po natin. Di pa po pag gusto niyang maglakad at tumakbo at pinipigilan natin ito, nagsasuffer po siya. Hinihingal at labas ang dila. At ating kamay naman at paa napupwersa din dahil hinihila niya po. Ganin din po ang mangyayari sa ating sasakyan. Gusto niyang tumakbo pero pinipigilan natin. Kapag nasa neutral po ang gear ng sasakyan at kapag naka-full stop, mari ito po ay nakakatipid din ng consumption ng gasolina at brake lining. At ito rin po ang pagkakataon upang ma-relax tayo sa mahaba nating pagdadrive. Katulad po nito, nasa stoplight po tayo, so matagal pa po siya bago siya mag-go. So, hayaan lang po natin na nakalagay sa neutral mode. Para po yung ating mga paa, kamay ay nakakapag-relax din. So pag alam nyo na malapit ng mag-go, ang dali namang ilipat sa drive kasi magkatabi lang naman yung neutral sa drive. So mga 5 seconds bago mag-go, ilagay na po natin sa drive. Katulad po nito, ayan, traffic po. Pag naramdaman nyo na medyo nangangalay na yung paa nyo sa brake, edi neutral nyo po, diba? Yung handbrake, hayaan nyo lang muna na nakababa. Then ayan, tignan nyo kung yung kalsada ay pantay, pwede nyo bitaw-bitawan yung brake, di ba? So ayan. At ito ay masasabi rin natin pwedeng makatipid sa gasolina kasi iba yung buga ng gasolina pag naka-drive mode. So ayan po, di ba? At the same time, siyempre yung brake lining. So pagka naramdaman nyo na medyo matagal na, iangat nyo na ang handbrake. Di ba? Ayan, malapit naman po yung neutral sa drive, madali pong mailipat. So ayan, makakapag-relax po tayo, di ba? Kasi yung makina pagka naka-drive, yung training niyan ay naka-engage pa. So ayan, pag go na, i-release ang handbrake, then lipat sa drive, then apak ang accelerator. So di ba po, madali lang naman po dahil magkatabi lang ang drive at ang neutral mode. Ang susunod na pag-uusapan naman po natin ay kung paano naman po i-turn off ang automatic transmission. Kapag ipapark na po natin ang sasakyan, ito po yung tamang pag-turn off, no, ng ating ignition. Let's say naka-drive tayo. Apakan ng brake. Then, lagay natin sa neutral. Then, release ang foot pedal, no? Iangat ng paa. Then, handbrake. Pagka handbrake, then, ilagay sa park mode. Apakan ng brake, then park mode. Then, kapag i-off na natin ang makina, pihitin lang yung susi, pa-counterclockwise o pakaliwa. Then, pagkahugot, pihitin lang natin yung manibela pakaliwa para mag-lock, para anti-dep.